Paunawa, bagamat layunin ng bidyong ito na panatilihing makatotohanan ang lahat ng impormasyon tungkol sa iba't ibang karakter at kapani-paniwala ang mga kaganapan batay sa mitolohiya, hindi dapat ituring doktrinang mitikal, alamat o kwento sa anumang paraan ang video na ito. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Sulyap sa Diwa, ang inyong daan tungo sa mundo ng mitolohiyang Pilipino. At masaya ko kayong sasamahan sa paglalakbay na ito habang sinusuri natin ang kasaysayan ng mga mito at alamat na bumubuo sa kultura ng Pilipinas. Maglalakbay tayo sa mga epikong kwento ng mga Diyos at Diyosa, masisilayan ng mga misteryosong nilalang na naglalakbay sa mga engkantadong kagubatan at alamin ang sinaunang karunungan na nakatanim sa mga mito. Samahan akong ukitin ang mga misteryo na nagtanghal sa imahinasyon ng mga Pilipino sa loob ng maraming siklo. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, mag-subscribe, i-click ang notification bell at sumali sa aming komunidad. Sama-sama nating buhayin muli ang mitolohiyang Pilipino. Ang paksa natin ngayon ay ang kwento tungkol kay Maria Makiling, ang kahangahangang bantay ng mga bundok na hinahagkan ng ulap sa Pilipinas. Isipin mo ito, isang lupain ng masaganang kagubatan kung saan ang hangin ay mabigat sa tamis ng pabango ng mga bulaklak at ang malayong pagbubusina ng simponiya ng kalikasan ay nagpupuno ng hangin. Si Maria ay hindi isang ordinaryong babae. Siya ay isang kumikislap na sinulid na humahabe sa mismong tela ng mga bundok. Ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng mga bituin sa malinaw na gabi. At ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa mga lambak tulad ng kahulugan ng mga kuliling. Ang mga tao sa bayan ay nag-uusap tungkol sa kanya ng may kahalong paghanga at pagmamahal sapagkat siya ay misteryoso at tagapagtanggol sa mga taong tumatawag sa kalapit na nayon na tahanan. Isang araw, ang masiglang magsasakang si Juan ay nawala sa sarili niyang paglalakbay sa kagubatan habang hinahanap ang kanyang nawawalang kalabaw. Nawawala sa kagubatan, nadatnan ni Juan ang kanyang sarili sa harap ng maliwanag na presensya ni Maria Makiling. May pipilit mo bang isipin ang eksena? Ang sinag ng araw na dumadaan sa mga dahon, nagbibigay ng mahiwagang kislap sa paligid habang nakatayo si Maria doon, isang larawan ng grasya. Binati ni Maria si Juan ng init na parang yakap ng matagal ng kaibigan. Kanyang ibinahagi ang kanyang pagmamasid sa bayan, natiyak ang kanyang kaginhawaan at pagbabantay sa mga mamamayan mula sa panganib. Si Juan, malaki ang mata at nagpapasalamat, ibinahagi ang kanyang kwento tungkol sa nawawalang kalabaw, umaasa na sa pamamagitan ng bahagyang paglanghap kay Maria, makakamtan niya ang kaharian ng mahika. Alam mo ba, si Maria dahil sa kanyang kabaitan pumayag na tumulong. May kislap sa kanyang mata, itinuro niya si Juan sa kagubatan. Bawat hakbang ay nagpapakita ng mga lihim na kagandahan ng kanyang puok sa bundok. Mga bulaklak na kumikislap sa dilim, ibon na kumakanta ng soneto, at mga ilog na nagngingit-ngit na parang mga alahas, isang kwento ng alamat na naging buhay. Sa isang tahimik na damuhan, natagpuan nila ni Juan na masaya sa pagsusungaw ng damo ang kanyang kalabaw. Lubos na nagpapasalamat, lumingon si Juan upang pasalamatan si Maria, subalit waring unti-unting naglalaho tulad ng umaga. Iniwan niya ang isang damdaming kagilagilalas at pasasalamat na dumikit sa puso ni Juan. Simula noong araw na yon, mas lalo pang pinag-uusapan ng mga taga-bayan si Maria Makiling, nagkakatuwaan tungkol sa kanyang kabaitan at ang mahikang ipinapadama niya sa mga nangangailangan. Ang alamat ni Maria ay patuloy na itinatanghal, isang kwento na tila kumot na bumabalot sa komunidad. Nagpapaalaala sa kanila na ang mahika at kabutihan ay hindi malayo. Kaya naman, kaibigan ko, ang kwento ni Maria Makiling ay patuloy na nabubuhay, parang isang mahalagang alaala na iniuukit ng mainit na apoy sa harap ng kalan, isang paalala na minsan, sa puso ng mga bundok, maaaring masumpungan mo ng bahagya ang mahika at kaibigan sa anyo ng mabuting tagapangalaga na si Maria. Dito na nagtatapos ang ating tampok na kwento na nagiiwan sa atin ng dalawang mahahalagang aral. Una, tulong mula sa hindi inaasahan. Ang kwento ay nagtuturo sa atin na manatiling bukas sa di inaasahang tulong at solusyon kapag kinakaharap ang mga hamon ng buhay. Pangalawa, pagpapahalaga sa kalikasan.
Ang aspeto ng kwentong ito ay maaring pagpapaalala sa atin sa pagpapahalaga at paggalang sa kalikasan. Maraming salamat po.